Umaga po sa inyong lahat. Kami po pala ang ikalawang pangkat na kung saan tatalakayin namin ang mga paksang patungkol sa nobela at kung ano ang kahulugan ng nobela at ang mga uri nito. Noong nakaraang linggo, tinalakay ni Binibining Abraham at Binibining Oliva ang mga Pilipinong nobelista at ang kanilang mga akda. At sa oras na ito, ating tatalakay naman ang kahulugan ng nobela. Ano nga ba ang nobela? Ayon raw kay Faustino Aguilar, ang nobela ay isang katha na nagsasalaysay ng kabuuan o ang isang bahagi na hinahango sa iba't ibang pangyayari at isinusulat upang makaluhod ang isang mambabasa sa mga magagandang pangyayari, sitwasyon na kung saan sumasalamin sa pagkamarangal at pagpapasakit sa isang bagay o sa isang layon. Ngayon, dumapo naman po tayo sa mga iba't ibang uri ng mga nobela. Meron tayong tinatawag na nobelang pang-pag-ibig, nobelang pang-historikal, pang-politikal at moral. Ang mga paksang ito ay umiiral noon at hanggang sa kasalukuyan. Ang una at ang pangalawa ay ang aking tatalakayin at ang pangatlo at ang pang-apat ay tatalakayin ni Ginoong Kapugwas. Ang una ay ang nobelang pang-pag-ibig. Ang nobelang pang-pag-ibig ito ay binibigyang diin at kilala na itinuturing sa universal na paksa at kadalasan ay pinangunahan ng mga tauhan ng bidang lalaki at bidang babae. At meron ding tao na nangangailangan din ng mga ligalig at katuwaan sa buhay at dyan na papasok ang tatsulok na pag-ibig na matutunghayan natin sa nobelang pinamagatang anak siligaw ni Faustino Galauran, 1927. Dito natin makikita ang magkasintang sina Mario at Flora. Pero ang ama ni Mario ay tutol sa kanilang pag-ibigan dahil hindi gusto ng kanyang ama ay umibig siya sa isang mahirap. At sa galayo nakita niya o nahanap niya ang isang babae na nagngangalang Mercedes. At sa huli, hindi pala alam ng kanyang ama o ang ama ni Mario na tagapagmana pala si Flora. At sa huli, hindi na nakapagpigil ang kanyang ama ay pinayagan nilang umibig sa isa't isa. At ang pangalawa ay ang nobelang historikal. Dito naman natin makikita ang mga temang pangkasaysayan, panghihimagsik at pagkakaisa. Isa sa mga halimbawa ng mga nobelang ito ay ang Anino ng Kahapon ni Francisco Laksamana. Dito pinapakita ang paghihimagsik at pagkakaisa at ang mga karanasan mga Pilipino sa panahon pa ng Espanyol at sa taong 1878 at marami pang iba. Maraming salamat, Ginoong Hontiveros. Ngayon naman ay tumungo naman tayo sa nobelang politikal. No? Ang nobelang politikal ay umusbong noong panahon ng mga pananakop ng mga Amerikano. Ang ganitong uri ng nobela ay tumatalakay sa mga contemporary issue, politikal at panipunan na naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga mananakop. Ito din sa ng mga manunulat doon ang hindi pagkapanay-pantay ng uri, ang pagiging maka-Amerikano ng sistema politika at maging ang temang pagiging tulisan o makatulisan bilang simbolo ng aklas laban sa pang-api. Ito ay ang pinaglauhan ni Faustino Aguilar. Isa itong mga tanyag na nobelang politikal noong panahon ng mga Amerikano. Pinag-ugnay ni Faustino Aguilar ang isyu ng romantikong pag-ibig at politika at ipinakita niya kung paano nakikialam ang mga Pilipinong kapitalista na nakikipag sabuatan sa mga Amerikano para sa sariling kapakanan. Mayroon itong buod, ito ang buod ng nobela. Ang ama ni Danding ay may malaking utang sa isang kapitalistang si Rohade na umiibig din sa kanyang anak upang makabayad. Nais ng ama na ipakasal si Danding at si Rohade. Ngunit may kasintahan si Danding na si Luis, isang hawani sa kumpanyang pinagmumunuan ni Rohade. Dahil sa selos, tinanggal ni Rohade si Luis sa trabaho at pinakulong sa gawa-gawang kaso ng pagnanakaw. Sa kulungan, namatay si Luis, nasundan ito ni Danding na namatay na sa sakit at kalungkutan. Sa huli, nalaman ni Rohade na ang anak nila Danding ay tunay na anak ni Luis.
Isang halimbawa pa nito ay ang Madaling Araw ni Inigo Ed Arrigalado. Ang Madaling Araw ay isa sa mga nobelang politikal na tumalakay sa pagsamantala ng mayayaman sa mahihirap at sa pagmamayani ng mga Amerikano sa politika at ekonomiya ng bansa. Ipinakita rito ni Regalado ang kawalang katarungan at ang kahirapang dinanas ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop. At isa ring halimbawa nito ay ang anak ng kriminal ni Faustino Aguilar. Sa nobela ito, ipinakita paano naapektuhan ang pag-ibig at dangal ng isang pamilya dahil sa kalagayang kalipunan. Ang magkasitaang sina Floreng at Fernando ay naghiwalay dahil ang ama ni Floreng ay naging tulisan. Dito ipinapahayag ni Aguilar ang masamang epekto ng kahirapan, kawalang katarungan at sistema pang-api na nagtutulak sa mga tao sa kasamaan. Ngayon, tumungo naman tayo sa pang-apat na nobela. Ito ay ang nobelang moral, isa sa mga uri ng nobela sa politikang Filipino na nagbibigay diin sa mga mag-aaral, pagbalaga at tamang aral. Ang mga halimbawa nito ay ang Nole ni Tangere ni Dr. Cerizal. Bagaman ito ay isang makasisayang nobela, puno rin ito ng mga aral hinggil sa moralidad, katarungan at pagmamahal sa bayan. Ipinapakita rito ni Rizal ang mga kawalang katarungan sa lipunan, ang korupsyon sa simbahan at ang pang-aapi sa mga Pilipino. Ngunit higit pa roon, tinuro ng nobelang ito na ang kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa ay dapat manaig laban sa kasamaan. At isang halimbawa pa nito ay ang El Filibusterismo ni Dr. Rizal. Ito naman ay tumatalakay sa maling gawin sa lipunan at sa moral ng pagkabulok ng mga kapangyarihan. Ipinakita ni Rizal dito ang bunga ng galit, paghihirbi at kawalang katarungan. Ang mensahe ng nobela ito ay ang tunay na pagbabago ay dapat magmula sa kabutihan ng puso, hindi sa dahas. Ang mga nobelang moral ay mahalaga dahil tinuruan nila ang mga mambabasa ng mabuting asal at ang pag-uugali. Nagbibigay sila ng mga aral sa buhay tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, katapatan at pananampalataya. Nagsisilbi bilang salamin ng lipunan na nagpapakita kung ano ang dapat baguhin o pagbutihin ng tao. Sa huli, ang nobelang moral ay hindi lamang kwento ng mga tauhan, kundi aral para sa ating buhay o para sa ating lahat. Itinuturo dito ang kabutihan ay laging nagwawagi at sa kabila naman ng mga pagsubok, ang paggawa ng tama ay nagbubunga ng kapayapaan at katarungan. Maraming salamat at yun lamang po.